Ayon sa legal counsel ni Kibuloy na si Attorney Milanio Elvis Balayan, ang pagpupumilit umano ng Senado na paharapin siya ay hindi in aid of legislation kundi mistulang usurpation of judicial functions na labas sa kapangyarihan ng Senado. Iginiit din nito na ang pagtanggi ni Kibuloy na humarap sa Senado ay hindi kawalan ng respeto kundi batay lamang sa katotohanan ng mga criminal accusations laban sa kanya kaya ay nararapat na sa korte lang ito sagutin. Sinita rin ng abogado nito ang proposed Senate Resolution 884 na brazenly incriminatory dahil idineklara na nitong guilty si Kibuloy at binabaliwala ang constitutional presumption of innocence until proven guilty beyond reasonable doubt. Iba talaga pag may alam sa batas no? Hindi nyo mauuto. Pero itong si Risa Hontiveros ay maraming alam to. Dati nga itong nagsisigaw sa kalsada. Makibaka. Makibaka. Pero ngayon ay talagang nandyan na sa Senado at gustong siya nang masunod. Merong batas. Yan nga ang tanong ng karamihan ngayon. Bakit pipilitin ni Risa Hontiveros kung talagang totoo yung mga witnesses dyan? Korte na. Kasi kung totoo yan, sa korte kasi, tahimik. Malalaman na lang natin yung resulta kung guilty o hindi. Diyan kasi sa Senado, yung ginagawa ngayon ni Risa Hontiveros, tingnan nyo naman. Guilty na agad. Di ba? Ngayon, anong mga sinasabi niya? Parang lumalabas, guilty na kaagad si Kibuloy. Diba? Galing-galingan. Bagay, malapit na ang eleksyon. Kailangan ay pasikat tapos ipapahiya yung iba. At alam naman natin, si Pastor Kibuloy ay dikit sa mga Duterte. At yan na ang pamamaraan. Di naman dapat tutukan yan. Maraming problema ang bansa ngayon. Lalo na sa mga bilihin. Bakit ayaw nilang tutukan? Di ba? Bakit ayaw nilang tutukan ito? Puro lang Kibuloy. Anong apekto niyan sa taong bayan? Di ba? Bakit yan ang pinagkaabalahan ni Senador Risa Hontiveros? Anong apekto niyan sa taong bayan? Ngayon, di ba? Kasi yung problema nila diyan kay Kibuloy, kung ginawa niya, kung magaling talaga to, hayaan dun sa korte. Yung mga witnesses niya diyan, papuntahin sa korte, doon sila harapan. Tapos gagawin nila diyan sa Senado, unahin yung mga ngayon. Example, yung bilihin, paano sila makatulong? May batas ba silang pwedeng gawin? 'Di ba? Tapos yung People's Initiative na issue ngayon, ano bang dapat gawin? Yung mga makinabang naman kaming mga mga mahihirap. Hindi yung puro Kibuloy. Anong meron? Dahil Duterte ba ang dikit dyan? Ako'y nagtatanong lang. Dito na lang. Thank you. Bye-bye.